Hi guys, so for today's video, vlog yun. So, ang gagawin natin ngayon is magre-redeem tayo na IM or intramuscular injection. So, disclaimer lang po, yung ipapakita ko po dito sa redeem na to is based lang po sa aming school, which is yung perpetual. Unang-una sa lahat, dapat po is i-ready natin yung equipment na gagamitin natin. Make sure na introduce mo yung sarili mo do sa client or sa patient na pag-aanuhan mo ng IM or intramuscular injection. So, introduce yourself and then explain mo sa client or sa patient yung procedure na gagawin mo, and then explain natin kung para saan ba, ano bang purpose ng ganitong procedure, para saan to. So, ayun dapat yung lagi natin tatandaan. And then, tanungin natin yung pangalan ni client, magbibuild ka ng rapport sa patient. So, etong redeem na ipapakita ko is redeem namin yung first year, second sem. So, sa mga nagbabalak dyan mag-nursing students, panoorin nyo tong video na to para may idea na kayo kung paano ba gagawin or paano ba ginagawa yung mga redeem sa nursing school. Kailangan nating mga equipment or gagamitin natin. Siyempre, hindi mo wala yung syringe na gagamitin natin. So, sa school po namin, ang ginagamit po is 3cc. So, for today, since demo lang naman po to, papakita ko lang kung paano siya gagawin. So, 1cc lang na lang po yung nandito. Pero meron talaga akong 3cc. So, ito yung gagamitin natin. And then, kailangan din natin ng extra needle. Dahil hindi pwedeng yung ginamit mo na needle doon is yung pa rin yung ipantutusok natin sa patient. Mali po yun kasi may possible na ano na po yung dulo ng ating needle, bumaliko na. So, and then, kailangan din natin ng alcohol swab. So, kaya wala akong wet cotton balls, ito na lang yung gagamitin natin, which is yung Orex yung brand niya, alcohol swab. So, meron tayo niyan sa yellow basket. So, check nyo na kung gusto nyo bumili. Mura lang to guys. So, sobrang worth it bumili nito. At least hindi na kayo magbabasa ng cotton balls, di ba? And then, meron tayo ditong ginagamit namin sa mga demo lang. So, ito yon tinatawag natin 0.9% sodium chloride or 4 injection lang siya. Medyo masakit to guys. And then, kailangan natin ng gloves. So, eto, meron din tayo dyan sa yellow basket. Itong Glomex. Ito, matagal ko na siyang ginagamit. Di pa siya nahuhulog. So, start na natin yung ating procedure. So, first, introduce mo natin sarili natin sa client. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sabihin mo, state your name na I am student nurse Joshua. For today po is magtuturo po tayo ng ganito para po sa ganyan. And then, explain mo yung purpose. And then next, tanong mo ka anong name ng patient. May I know your name po, and then check mo yung ID band or yung patient na nandito sa wrist niya para malaman mo kung tama ba talaga yung patient na pag-aanuhan mo ng procedure. So for today's video, wala po kasi tayong model or patient dahil walang willing, dahil takot sila dito. Ewan ko bakit. Natatakot sila turukan. So for today's video, eto yung gagawin natin. So eto, battle lang to. Improvise lang guys para makita nyo kung paano siya ginagawa. So meron tayo dito, eto yung tinatawag na injection pad. So eto guys, medyo rubberized siya. Ayan o. Malambot siya. Malambot. And then dito ako nagpa-practice ng mga injection, ng IM. Dito ako natuto. Although tinuruan naman kami sa school, pero syempre iba pa rin yung lagi mo siyang ginagawa. Dito ako nagpa-practice. So ang dami ng tusok-tusok nito. So dito natin siya itutusok para makita nyo kung paano yung gagawin natin na redeem. So for today, so ang gagawin na natin is umpisa na natin yung procedure. So first, ano ba yung gagawin natin? Syempre, mag-alcohol. So, mag-alcohol muna tayo. Kunyari, ito na, start na talaga. Nag-alcohol na tayo. Clean gloves lang naman yung gagamitin natin. Yung size nito pala is large. Kasi malaki yung kamay ko. So, suot na lang natin itong gloves. Medyo struggle talaga sa akin yung magsuot ng gloves guys. Pero pag nasa hospital, nag-duty na kami, ang bilis, mabilis lang. Bubuksan na natin yung ating syringe. So buksan na natin and then ipe-prepare na natin. So di ba meron tayo ditong kanina yung ating extra na needle. So push lang natin yan and then lagay natin dito. So dito natin siya lalagay lahat ng mga ating equipment. And then etong ating gagamitin na solution, buksan na natin siya. Tanggalin natin yung tape. So make sure na kailangan natin ganun dahil para ma-maintain natin yung sterility. Yan. Then open na natin itong alcohol swab. Sobrang ano nito, convenient guys kasi
Hindi mo na kailangan mag ano pa, spray pa sa cotton. Kung mga ganito lang naman. So, ito yung tip ng ating ng ating solution is i-ano natin siya, i-alcoholize natin siya, guys. Para may make sure na malinis. Bago tayo magkumuha ng ating solution, make sure na may air or may hangin sa loob. So, dahil demo lang naman to, kukuha lang tayo ng, sabihin na natin na 0.2 yung kukunin natin na solution dito. So, 0.2 yung kukunin natin, guys. So, kailangan may hangin dito. Para pag pinush natin siya dito, may makukuha tayo na solution. Kasi pag hindi, mahirapan tayo kumuha. Okay, make sure. Tinuro sa amin sa hospital, hawakan mo lang dito, tapos pupush mo lang yung dulo. Babagsak mo yung gano'n. O, diba? Bongga. So, ganyan. Ipinush ko lang yung para hindi kayo mahirap. Kasi pag ginanon-ganon mo pa, nakakatakot. So, ayan. And then, ipupush natin siya dito sa ating ibabaw ng ating solution. Push. And then, introduce natin yung air. And then, tsaka natin siya ibabaliktad. And then, kusa, na siya, mabilis na siyang makakakuha. Ayan. So, dahil 0.2 yung ginawa natin, so, bali, pag magpupush kayo, ito lang, iaangat nyo lang gano'n. Push nyo lang. So, 0.2 yung kukunin natin. Ito nakikita. Saan na ba? Ayan. So, yan guys, 0.2 na siya. And then, iiwan na natin dito yung needle. Kasi, hindi na siya pwedeng ulitin gamitin. So, ito yung ating bagong needle. Para sa demo na to, kailangan sundin nyo to kasi yung ginagawa talaga sa RepDem. And then, tatanggalin na natin siya. Ikot mo lang. Ikot mo lang tong pinaka dulo ng syringe. And then, ipupush natin yung bago. Yan. Push mo lang ulit. And then, pag may nakita kayong air sa loob, ang ginagawa dyan is pag maraming bubbles, pipitik-pitikin mo lang gano'n, no? Ayun na, nakikita nyo, umaangat yung bubbles. Umangat na siya. So pag umangat na siya, tsaka mo siya ipupush. Push natin siya para mawala yung air kasi hindi pwede natin siya i-inject sa pasyente natin na may hangin. Possible na magkaroon ng himpampara. Charis. So ayan, wala na guys. Wala na yung ating bubbles pero naubos yung 0.1 na lang yung natira. So pwede rin naman yan kasi lang naman to demo. And then pag okay na siya, ready na natin yung ating pag-i-injection which is etong ating improvised na sabihin na natin ito yung deltoid. So yung deltoid pala guys is yung dito natin. Pinaka ito yung circular camber root na yan. Ito yung deltoid. May procedure din or may instruction na kailangan natin sundin. Diba? Ito yung pinaka-deltoid natin. Ito yung ating acromion process. Kunyari lang, so 3 fingers. Patong mo dito sa may acromion. And then, pagkalagay mo dyan, so tandaan mo lang yung line na yun. Tapos dito yung injection site. Diba? Parang gaganon mo and then, tandaan mo yung ilalim ng pangatlo na to. And dito yung injection site. Gets? So, dito natin siya ituturok. So, meron din tinatawag na Z-track method, yung ginaganong-ganon. So, dahil hindi ko siya mapapakita dito, panoorin nyo na lang sa ibang YouTube channel. So, or pwede natin siyang gawin if meron na tayong practicean na wheeling, di ba? Isipin nyo, ito yung deltoid. So, ito na yung ating syringe. So, make sure, kakausapin mo muna yung patient at sasabihin mo na, ma'am, magtuturok na po tayo para may consent. Hindi yung basta-basta lang tayong push ng push, di ba guys? Mali po yun. So, magugulat po yung pasyente doon. So, kailangan po natin laging tatanungin or magpapaalam tayo sa ating pasyente. So, pag magtuturok tayo, manghihingi tayo ng consent na, ma'am, magtuturok na po kami, magtuturok na po ako, hinga po ng malalim. So, yung tinuro ko kanina is, di ba, ipupush natin to. Gamit lang etong thumb. Pupush mo yung cup. O, di ba, madali lang. Hindi ka na mahirapan pag ganon kasi delicates yun, guys. So, huwag nyo gagawin yun. Yung hinihila nyo lang na ganon, mali po yun. So, kamay lang, ipupush nyo lang siyang ganon. So, eto, gagawin nyo is naka-dart. Parang magpupush kayo ng dart, ganyan, no? Ganyan siya gagawin. Ganyan. Parang itutusok mo siyang ganon. Ito, straight lang. Itutusok mo siyang ganon, no? Pop.
So, kunyari, ma'am, magtuturok na po ako. So, sinabi ng patient, okay po, ganyan. So, hinga po ng malalim. So, make sure guys na diretso yung needle ha. Hindi pwedeng bali-balik ko guys. So, make sure na straight yung ang pagkakapaon nyo. So, ayan. Dahil, nahihirapan ako. So, ayan. So, push na natin. So, make sure na straight guys ha. So, pagka-push, straight to ha. And then, hawakan mo yung, kasi dapat hinahawakan eh. Yan. Nakahawak ka kunyari, ganyan. So, ang gagawin nyo guys is, i-aspirate nyo yung dulo. Which is, ihilahin nyo to. Para ma-check nyo if yung pagkaturok nyo ba is may natamaan bang ugat or something. Kasi, hindi po natin pwede i-push yung gamot or yung solution pag may nakita po tayong dugo sa syringe. So, pag hinila po natin to at walang lumabas po na dugo dito, ready na po yun. Pwede na po natin i-push yung gamot. Okay, dahil wala na, kunyari, for example, ginano ko na, okay, walang dugo, okay. And then, pwede na po natin i-push yung gamot. And then, sasabihin natin kay ma'am or kay patient na hingi po tayo na malalim. And then, ipupush na natin siya. 1, 2, 3, push ko na po. O, diba? Na-push na natin. And then, ang paghila po ng ating needle is diretso lang din, guys. Parang ganun, no? Mabilis lang. Isang ganun lang, di ba? Pag dart natin ganun, kung ano ng hangin, kung may dugo, wala. And then, push. And then, out. Ganun lang. So, tapos, kapag magkakapo tayo ng ating needle, or ng ating syringe, pag magkakapo tayo, make sure na fishing method ba tawag doon. Hindi natin siya igaganito. Hindi tayo magaganto. Ang gagawin natin is, kukunin natin siya doon, igaganon natin siya, oh. Parang fishing style. Gaganon natin siya. Yan. And then, tsaka natin siya isasara. O, diba? Ganun lang siya kadali. So, ganun yung mga procedure na natutunan ko as a nursing student. So, bali, eto guys, nagagawa ko na to sa hospital. Nakapagbigay na rin po kami ng gamot. Good luck sa ating mga future nurses dyan na nagbabalak maging nursing student or nagdadalawang isip na kung gusto ba mag-nursing or ano. So, ang mapapayo ko lang is, if gusto nyo talaga mag-nursing, go for it, laban nyo. And wala naman po kasing madaling course, lalo na po itong course na to, kailangan nandun lahat. Buang loob, may passion. So, lahat nandito, dapat nandito yung dedication nyo. Kasi buhay po ng tao yung hinahawakan natin. So, kailangan laging nandun yung presence of mind po natin. So, yun lamang future nurses. Thank you so much for today's video. Sana may natutunan kayo. And then, kung may mga nais pa kayong ipagawa na rate them, make sure to comment dyan sa ating comment section. And then, yung mga ginamit pala natin dito guys, ng mga equipment ay nandyan sa ating yellow basket. Make sure to check para ano na rin, kung gusto nyo nagbabalak na kayo or kailangan nyo na magamit or magpa-practice kayo. Ito is guys, meron dyan sa yellow basket natin. At itong gloves, itong ating mga alcohol swab, nandyan lahat yan. So make sure to check out kung gusto nyo para makapag-practice din kayo. Yun lang. Thank you so much. Bye!